Ang Pilipinas ay napakagulo at nakakatakot. Hindi ako mamumuhunan kahit isang sentimo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang malamig na punyal na ibinaon sa hangin. Biglang binalot ng isang nakakabinging katahimikan ang siksikang bulwagan ng Philippine International Convention Center sa Maynila. Ang mga nakakabulag na flash ng mga kamera na kanina pa walang patid sa pagkinang ay biglang namatay. Nahinto sa ere ang mga lente ng mga mamamahayag. Tila ba naging bato ang lahat dahil sa matinding pagkabigla. Ang lalaking kalalabas lang ng mga salitang iyon ay walang iba kundi si Crown Prince Khalifa bin Hamad, isang dugong bughaw mula sa Qatar na tanyag sa buong mundo dahil sa kanyang bilyon-bilyong dolyar na yaman at sa kanyang mapagmataas na tabas ng dila. Sa edad na wala pang 40, minana at pinamunuan ni Khalifa ang isang napakayaman na sovereign wealth fund na muhunan ng bilyon-bilyon sa mga tech giant sa Europa at minsan nang bumili ng isang buong kumpanya ng logistic para lamang sa personal na interes. Tinawag siyang buitre ng mga pamumuhunan ng mga media sa kanluran, ngunit ngayong araw, sa una niyang pagtapak sa Pilipinas, isang bansang pinupuri bilang bagong sentro ng pandaigdigang pamumuhunan, inaasahan ng lahat ang mga pangako ng kaunlaran o kahit man lang isang patas na pagsusuri. Sa halip na magsuot ng modernong suit tulad ng ibang mga bilyonaryo, lumitaw si Khalifa suot ang kanyang tradisyonal na puting thobe. Sa kanyang ulo ay ang gutra na kulay puti at pula na pinanatili sa pwesto ng isang itim na agal ang perpektong imahe ng kapangyarihan at autoridad ng isang dugong bughaw mula sa gitnang silangan. Bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa makapal na pulang carpet ay umaalingaw-ngaw, naglalabas ng malamig na aura na naging tatak na ng kanyang pagkatao. At mula sa mikropono, ang kanyang paos, malalim at labis na kumpiyansang boses ay nagbagsak ng mga salitang nakakapanlumo. Kahit isang sentimo, nanigas ang buong bulwagan. Sa unang hanay ng mga upuan, may mga negosyanteng napatayo. Ang mga interpreter sa kanilang mga cabin ay nauutal, bakas ang takot sa kanilang mga mata. Nagkatinginan ang mga mamamahayag. Ang kanilang mga ballpen ay nakalutang sa ibabaw ng mga blankong kwaderno. Wala pang ilang minuto, sumabog ang social media sa Pilipinas. Ang mga nagngangalit na komento at tweets ay nagbaha, kasama ang isang hashtag na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang isang maikling pahayag ay naging pinakamainit na balita ng araw, ngunit sa gitna ng mabigat na atmosfera, nanatiling nakatayo si Khalifa. Ang dalawang kamay ay nakapahinga sa kahoy na podium, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Tila ba nagsasaad lamang siya ng isang ordinaryong katotohanan, walang pakialam kung ang buong bansa ay nagpupuyos sa galit at pagkadismaya. Ngunit hindi pa nakakabawi ang bulwagan mula sa pagkabigla ng isang kakaibang tunog ang pumunit sa katahimikan, isang mahinang pagputok tulad ng nasusunog na kable. Ilan lang ang nakarinig sa simula, ngunit agad na sumunod ang isang malakas at nakakapasong kislap mula sa gilid ng higanteng LED screen sa likod ng entablado. Isang manipis na kulay abong usok ang nagsimulang umikot pataas. Short circuit. Sigaw ng isang takot na technician. Ang sigaw na iyon ay parang posporong itinapon sa bodega ng paputok. Daan-daang tao ang sabay-sabay na nagtayuan. Nagsitumbahan ang mga mabibigat na upuang kahoy. May tumabig sa isang malaking camera tripod na lumikha ng nakakabinging kalabog. Ang usok ay mabilis na kumapal at dumilim. Ang matapang at nakakasulasok na amoy ng nasusunog na plastik at goma ay pumuno sa hangin. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang fire alarm, bumibiyak sa pandinig na parang alulong ng bagyo. Nagkagulo ang lahat. Nagtulakan ang mga tao patungo sa mga exit doors, mga hiyawan, mga pagtawag ng pangalan, mga tunog ng matataas na takong na nagkukumahog sa sahig. Isang matandang lalaki ang nadapa dahil sa pagragasa ng madla. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang usok ay naging napakakapal, tinatakpan na kahit ang mga ilaw sa kisame. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Khalifa. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanluluha at humapdi dahil sa usok. Si Omar, ang kanyang tapat na bodyguard na taga-Qatar, ay mabilis na yumakap at humarang sa kanya, hinihila ang prinsipe paalis sa entablado. Si Sarah,
Ang kanyang PR advisor ay nanginginig na sumigaw, "Kailangan na nating lumabas, Your Highness." Ngunit ang nagpapanik na madla ay humarang sa lahat ng daanan. Ang kaliwang pinto ay siksikan. Ang kanang pinto ay nilamon na ng maitim na usok. Sinubukan ni Khalifa na huminga ng malalim, ngunit tila sinusunog ang kanyang mga baga. Isang matinding pag-ubo ang nagpataob sa kanyang katawan. Napasuray siya. Ang kanyang mga binti ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Yumuko siya, tinakpan ang ilong, at sinubukan sundan ang kanyang bodyguard. Biglang, isang malakas at tiyak na boses ng babae ang nangibabaw sa mga sigawan. Mula sa makapal na usok, isang figura ang sumugod patungo sa kanila. Isa itong babae na suot ang uniforme ng Armed Forces of the Philippines, AFP, Medical Corps. Sa kanyang kamay ay isang puting panyo na mabilis niyang itinakip sa ilong at bibig ng isang batang hinimatay. Matapos dalhin ang bata sa ligtas na pwesto, mabilis siyang lumingon at hinarap ang nagkakagulong mga tao. Ang kanyang matatalim na mata ay sinusuri ang bawat mukhang balot ng takot. "Kuya na nakaitim, hawakan mo ang pintong yan. Ate na nakapula, igiya mo sila sa kanan, walang magtutulakan, maglakad ng mabilis. Yumuko kayo." Ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. Bawat utos ay malinaw na parang tambol ng digmaan. Napasalampak si Khalifa sa gilid ng hagdan ng entablado. Inuubo ng matindi, lumalabo ang paningin. Naramdaman niyang may lumuhod sa tabi niya ang babaeng nag-uutos kanina. Lumuhod ang babae, inilagay ang isang basang panyo sa bibig ni Khalifa at diniinan ito. "Huminga ka gamit ito. Mabagal lang. Huwag kang magpanik." Sinubukan ni Omar na hilahin si Khalifa patayo, ngunit hinarang siya ng babae. "Kung patatayuin mo siya ngayon, hihimatayin siya bago pa kayo umabot sa pinto. Ako ang maglalabas sa kanya." Hindi na naghintay ng sagot ang babae. Ipinasok niya ang kanyang matipunong braso sa ilalim ng kilikili ni Khalifa at tumango kay Omar. "Sumunod ka, bantayan mo ang likuran natin." Halos hindi makapag-isip si Khalifa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit ang matibay na alalay ng babae ang nagbigay ng balanse sa kanyang mga hakbang. Gumapang ang kanilang grupo sa gilid ng pader patungo sa exit. Ang amoy ng nasusunog na goma at bakal ay nakakahilo. Mula sa likuran nila, isang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang bola ng apoy ang lumitaw sa usok na nagpatili sa mga natitirang tao sa bulwagan. Naramdaman ni Khalifa na tila huminto ang pagtibok ng puso niya, ngunit ang boses ng babae sa kanyang tainga ay kasing tigas ng asero. "Patuloy lang sa paglakad, huwag hihinto, huminga ng mabagal." Bumukas ang emergency exit door at isang malamig na hangin mula sa labas ang sumalpok sa kanila, pumuputol sa amoy ng usok. Nailabas si Khalifa. Basang-basa ng pawis ang likod ng kanyang mamahaling damit. Inalalayan siya ng babae na makaupo sa semento. Mabilis na sinuri ang kanyang mga mata at agad na tumalikod para sumagip pa ng iba. Nang mawala ang braso ng babae mula sa kanyang balikat, doon lang napagtanto ni Khalifa ang isang nakakagimbal na katotohanan. Katatapos lang siyang iligtas mula sa bingit ng kamatayan ng isang Pilipino. Isang taong kabilang sa lahing ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay kanyang hinamak at minaliit. Tumingala siya, pinapanood ang maliit ngunit matapang na likuran ng babae na bumalik sa usok. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, habang sa kanyang isipan ay pabalik-balik ang sarili niyang mga salita. "Ang Pilipinas ay napakagulo at nakakatakot. Hindi ako mamumuhunan kahit isang sentimo." Ngayon, sa mismong lupang kanyang minaliit, isang kamay ang nagligtas sa kanya ng walang pag-aalinlangan nang hindi nagtatanong kung sino siya. Tumigil na ang mga sirena ng bumbero. Ang engranding lobby ng hotel sa tabi ng PICC ay naging isang pansamantalang evacuation center. Ang mga mamahaling sofa at silya ay pinagsama-sama upang maging higaan ng mga nakalanghap ng usok. Ang mga cocktail tables ay napuno ng mga tangke ng oxygen. Ang front desk ay inulan ng mga bote ng tubig at basang tuwalya. Ang mga kumikinang na evening gowns at suits ay nabalot ng abong makapal. Nakasandal si Khalifa sa isang marmol na poste, ang basang panyo ay nasa bibig pa rin. Bawat paghinga ay parang may buhanging humahapdi sa kanyang lalamunan. Si Omar ay nakatayo sa kanyang harapan, matalas na nagmamasid sa paligid. Si Sarah, ang kanyang PR advisor,
ay nakatutok sa tablet. Ang screen ay puno ng mga breaking news. Crown Prince Khalifa, nagbitev na masakit na salita sa Maynila bago ang sunog. Sa ilalim nito ay libu-libong komento ng mga galit na Pilipino. Kahit hindi nakakaintindi ng Tagalog si Khalifa, ang mga isinalin na salita sa screen bastos, arogante, walang kwenta ay sapat na upang maramdaman niya ang puot ng isang buong nasyon. Pumikit si Khalifa, ngunit hindi dahil sa mga balita. Ang pinakamalinaw na imahe sa kanyang isip ay ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ng babae sa kanyang balikat sa gitna ng usok at ang naguutos na boses nito. Patuloy lang sa paglakad. Huminga ng mabagal. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya bilang isang maharlika, siya ay inakay at pinamunuan ng iba. Sumunod siya, sa halip na siya ang sundin. Isang kakaibang pakiramdam, pinaghalong pagkalito at ginhawa. Tinanggal niya ang panyo at tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay malinis at perpekto. Ang kanyang itim na singsing ay nanginginig. Mayroong emosyon na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, hindi rin hiya. Isa itong pagkaunawa na ang kanyang kayabangan sa entablado ay tuluyan ng nawasak. Your Highness, ayos lang ba kayo? Tanong ni Omar. Ang boses ay banat na banat. Tumango si Khalifa. Ayos lang. Ngunit alam niyang walang laman ang sagot na iyon. Sa kabilang dulo ng labi, nahagip ng kanyang paningin ang babaeng nakauniporme ng militar. Nakaluhod siya, binabalutan ng bendahe ang braso ng isang sugatang empleyado ng hotel. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng pawis, ang kanyang uniporme ay puno ng dumi at abo. Hindi siya tumitingin kahit kanino ng higit sa isang segundo, walang sinasabing labis na salita. Pagkatapos sa isa, lilipat siya sa isa pa. Siya ay parang agos ng tubig na alam ng eksakto kung saan pupunta para apulahin ang apoy. Sino siya? Mahinang tanong ni Khalifa. Mabilis na nagtanong si Omar sa isang kawani. Sabi nila, isa siyang doktor sa militar, si Captain Tala Reyes. Lumapit si Sarah. Kung kakausapin natin siya ngayon, baka mapakalma natin ang media. Isang litrato kasama siya, ilang linya ng pasasalamat. Lumingon si Khalifa, ang kanyang nakamamatay na tingin ay nagpatahimik kay Sarah. Hindi ko kailangan ng kwentong pang PR. Gusto ko siyang makausap. Itinungkod niya ang kanyang kamay at tumayo. Mahina pa ang kanyang katawan, ngunit may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya paharap. Sa bawat hakbang, ang laylayan ng kanyang puting thobe ay sumasayad sa maruming sahig. Pagkatapos magbenda, nag-angat ng tingin si Tala at nagtama ang kanilang mga mata. Tumango lang siya isang simpleng pagbati mula sa isang taong walang oras para sa mga formalidad. Maluwag na ba ang paghinga mo? Ang kanyang tanong ay direkta at walang paligoy-ligoy. Natigilan si Khalifa. Sa buong buhay niya, tinatanong lang siya tungkol sa mga kontrata, tubo at sapi. Walang nagtatanong kung maayos ba ang paghinga niya. Mas mabuti na. Salamat sa iyo. Tumango lang si Tala, sabay talikod upang asikasuhin ang isang nanginginig na matandang babae. Walang dagdag na salita, walang pilit na ngiti. Para sa kanya, ang pasasalamat ay isang bagay na dapat itago sa puso, hindi para ipagmalaki. Tumakbo palapit ang isang empleyado ng hotel. Dok Tala, may mga pasyente pa sa ground floor na hirap huminga. Kailangan ng tao sa triage sa labas. Agad na tumayo si Tala, bit-bit ang kanyang first aid kit. Mabilis siyang lumingon kay Khalifa, ang boses ay kalmado. Kung kaya mo nang maglakad, sumunod ka sa akin. Doon, mas marami kang makikita kaysa sa usok at ilaw ng entablado. Walang bahid ng sarkasmo ang kanyang tono, ngunit narinig ni Khalifa ang isang hamon sa kanyang mga salita. Tumango siya isang maikling tango na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong tutulan ni Omar. Susunod ako. Namutla si Sarah. Your Highness, nakakasiguro ba kayo? Tiningnan ni Sarah ang mga nag-aabang na kamera ng media sa labas. Hindi ito ligtas para sa inyong imahe. Sigurado ako, sagot ni Khalifa. Lumingon siya kay Omar. Sumama ka sa akin. Sinundan nilang tatlo si Tala palabas ng hotel. Sinalubong sila ng hanging habagat na may dalang malakas na ambon, hinuhugasan ang amoy ng usok sa kanilang mga damit. Isang maliit na ambulansya ang naghihintay. Ang mga ilaw nito ay kumikislap parang tibok ng nagkukumahog na puso. Pagbukas ng pinto, sumalpok ang amoy ng alkohol at iodine.
Sumenyas si Tala na sumakay sila. Masikip at matigas ang upuan. Sa loob ay may 2 tao na isang namumutlang event staff at isang ginang na inuubo habang hawak ang dibdib. Inabutan ni Tala ng inhaler ang ginang. "Nay, huminga po kayo ng malalim. Huwag niyo piliting magsalita." Naglagay siya ng unan sa ulo ng ginang at sinuri ang mga mata nito gamit ang flashlight. Umarangkada ang ambulansya. Ang sirena nito ay bumubutas sa gabi ng Maynila. Mula sa bintana, nakita ni Khalifa ang syudad na hinuhugasan ng ulan, mga bahay na magkakadikit, mga sari-sari store na may malalabong ilaw at mga taong nagmamadaling maglakad sa baha suot ang maninipis na kapote. Sa bawat eksena, nakikita niya ang isang mundong patuloy na umiikot kahit wala siya. Isang buhay na hindi nangangailangan ng kanyang kayamanan. Inipit ni Tala ang kanyang buhok at lumingon kay Khalifa. "May asthma ka ba o allergy sa usok?" "Wala. Uubuhin ka ngayong gabi. Uminom ka ng maligamgam na tubig, iwasan ng malamig. Kung sumakit ang dibdib mo, dumiretso ka sa ER." Maliwanag? Napangiti si Khalifa, isang ngiting may halong ironiya. Hindi niya maalala kung kailan ang huling beses na may nag-utos sa kanya na uminom ng maligamgam na tubig. Maliwanag. Si Omar, na nakaupo sa tapat niya, ay alerto pa rin. "Pwede tayong lumipat sa ibang 5-star hotel, Your Highness, para sa seguridad at sa imahe niyo." Hindi agad sumagot si Khalifa. Tiningnan niya ang ginang na tumigil na sa pag-ubo. Ang mga kamay nito, na kanina'y nakakapit ng mahigpit sa barandilya, ay unti-unti nang lumuluwag. Tiningnan niya si Tala, na seryosong nagsusulat sa isang gusot na papel. Hindi na siya tinitingnan ni Tala. Para sa doktor, isa lamang siya sa napakaraming pasyente. Pumasok ang ambulansya sa isang covered court ng isang pampublikong ospital sa Maynila. Ginawa itong makeshift triage center. Sa labas, namimigay ng lugaw at tubig ang mga volunteers. Sa loob, nakahilera ang mga folding beds. Naririnig ang beep ng mga oxygen monitors. Halo-halo ang amoy ng gamot at hamog ng ulan na pumapasok mula sa labas. Walang nag-abala na tumingin nang pumasok si Khalifa. Lahat ay abala. Inalalayan ni Tala ang ginang sa isang kama at tinawag ang isang batang nurse. Nang matapos, tinuro ni Tala ang isang monoblock chair sa gilid. "Umupo ka muna dyan. Magpahinga ka, babalikan kita." Umupo si Khalifa. Sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi siya pinalilibutan ng mga kamera, walang palakpak, walang nagtatawag ng kanyang pangalan, tanging tunog ng mga makina, ubo ng mga pasyente, at nagmamadaling mga hakbang. May katotohanan at pagiging hubad ang lugar na ito. Hindi ito isang corporate forum, at higit sa lahat, walang puwang dito para sa mga mayayabang na salitang binitawan niya kanina. Lumapit si Sarah at bumulong. "Mainit pa rin ang issue sa media. Kung gusto mo, maglalabas ako ng statement of apology para maayos ang lahat." Umiling si Khalifa. "Huwag muna." Tiningnan niya ang isang batang lalaking nakahawak sa mapulang lalamunan at isang matandang luhuan ang mga mata. Saka na, bumalik si Tala at inabutan siya ng isang basong paper cup na may mainit na tubig. "Inumin mo ng dahan-dahan." Aalis na sana si Tala, ngunit tinawag siya ni Khalifa. "Salamat." 2 simpleng salita. Hindi kasama ng calling card, walang pabuya, walang kondisyon, simpleng salamat. Tumango si Tala at mabilis na naglakad palayo. Tiningnan ni Khalifa ang likuran ng doktor. Sa gitna ng maulan na gabi ng Pilipinas, napagtanto niya kung gaano kalawak ang agwat ng kanyang kayabangan kaninang umaga at ng realidad sa kwartong ito. Isang agwat na hindi kayang punan ng isang minadaling press release. Ibinaba niya ang baso at huminga ng malalim. "Omar," sabi niya sa kalmadong boses, "hindi tayo lilipat ng hotel. Mananatili tayo rito. Gusto kong makita kung paano ito matatapos." Natigilan si Omar, ngunit yumuko rin bilang pagsang-ayon. Sumandal si Khalifa sa silya, nakatingin sa kisamenyero kung saan dinidinig niya ang patak ng ulan. Sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Minsan, ang paghinga ng mabagal ay isa ring paraan para mas makinig. Paglabas ng ambulansya, natigilan sandali si Khalifa. Ang labas ng triage center ay isang sementadong basketball court na binabaha na dahil sa ulan.
Ang mga fluorescent lamp na nakasabit sa mga poste ay nagbibigay ng malamig at putla na liwanag, ibang-iba sa mainit at gintong ilaw ng 5-star hotel. Sa ilalim ng yero, sunod-sunod ang mga asul na monoblock na upuan. May mga nakaupo, nakahiga, at balot ng manipis na kumot. Walang red carpet, walang lente ng camera, tanging mga mukhang maputla, madumi sa abo, at mga matang pagod ngunit palaban. Ito ang mukha ng katatagan ng mga Pilipino na madalas niyang marinig sa mga balita ngunit ngayon lang niya nakita ng harapan. Unang bumaba si Tala, mabilis na sinalo ang isang batang babae na inilabas mula sa sasakyan at inihiga ito ng patagilid upang mabuksan ang daanan ng hangin. Hindi nag-aalangan ang kanyang boses. Isang nurse ang tumakbo dala ang maliit na tangke ng oxygen. Ilang hakbang ang layo, pinagmamasdan ni Khalifa ang eksaktong galaw ni Tala. Ilagay ang stethoscope, mabilis na magsulat, tumango, kalmado. Sanay si Khalifa sa mga naglalakihang boardroom na may malamig na aircon at malalambot na silyang balat. Ngunit ngayon, nakaupo siya sa isang gumigewang na upuang plastik, ang lamesa ay isang lumang plywood, at ang tubig niya ay ibinigay ng kamay na amoy alkohol. Nang pandirihan ni Sarah ang silya at subukang punasan ito, pinigilan siya ni Khalifa ng isang tingin. Maging siya ay nagtaka sa sarili niya. Gusto niya lang maupo at panoorin ang nangyayari. Ang tunog ng paligid ay naging isang pambihirang symphony. Ang beep ng oximeter, ang pagkaladkad ng mga tsinelas, ang mga boses na humihingi ng dextrose. Walang palakpak, walang pagpuri. Ngunit lahat ay gumagalaw ng may matinding koordinasyon na parang isang makinang pinapatakbo ng tungkulin at malasakit, hindi ng pera o bonus. Isang lalaking puno ng abo ang pumasok, umiiyak habang yakap ang kanyang anak. Salamat po, Doc. Tumango lang si Tala at inutos na dalhin ang bata sa loob. Hindi pa natatapos magpasalamat ang ama, abala na si Tala sa pagtuturo sa isang lalaking buhat-buhat ang tangke ng oxygen. Para sa doktor, ang pasasalamat ay hindi nangangailangan ng sagot. Napasiklop ang mga kamao ni Khalifa. Naalala niya ang kanyang mga board meetings na puno ng matataas na patong ng papeles, isang malaking kabalintunaan sa nakikita niya ngayon. Doon, ang pirma ng kanyang sekretarya ay kayang magtanggal ng libu-libong manggagawa. Dito, ang pagtango ni Tala ay kayang magligtas ng buhay. Lumingon siya kay Omar at bumulong. Sa ating bansa, ang mga katulad niya ay pinaparangalan ng ginto. Sumagot si Omar, kahit saan naman po, Your Highness. Ang tanong ay kung gusto nating makita iyon o hindi. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Khalifa. Dumaan si Tala at nakitang nakaupo pa rin si Khalifa. Ayos ka na ba? Oo, ayos na. Kung ganon, sumunod ka. Saan? Sa bodega. Mabagal na tumayo si Khalifa. Ang hari ng mga bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan ay sumunod sa isang doktor ng militar pababa sa isang madilim na pasilyo na amoy amag at gamot. Ang bodega ay isang maliit na kwarto lamang. Ang mga estanteng bakal ay puno ng gasa, gamot at dextrose. Sa isang sulok ay may mga lumang styrofoam boxes at puting cooler na nakasaksak sa saksakan. Tinuro ito ni Tala. Ito ang batch ng mga bakuna at sensitibong gamot na kailangang ipadala sa probinsya. Kapag nawalan ng kuryente at hindi na panatili ang lamig, pwede na itong itapon. Lumapit si Khalifa at hinawakan ang ibabaw ng cooler. Malamig ito, ngunit hindi sapat. Kumikislap ang sensor ng temperatura, nagbibigay babala na malapit na itong lumagpas sa ligtas na level. Kumunot ang noo niya. Sa lahat ng medical contracts na binasa niya, puro numero lang ang nakikita niya. Hindi niya inakalang makikita niyang masisira ang daan-daang gamot sa loob lamang ng ilang oras. Walang cold storage ang pasilidad na ito. Kaya ginagamit namin ito pansamantala. Kailangan natin itong mailipat agad sa norte. Maikling paliwanag ni Tala. Ang mga mata ay nakatutok sa checklist sa pader. May naisip si Khalifa, paano kung pondohan ko ito? Ngunit nilunok niya ang kanyang sasabihin. Hindi ito ang tamang oras para magmayabang ng yaman. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng bodega, ang anino ni Tala ay humaba sa pader. Isang maliit na tao, ngunit may buong determinasyon. Naisip ni Khalifa, sa entablado, siya ang sentro ng atensyon. Ngunit dito sa gitna ng mga kinakalawang na istante, ang babaeng ito ang sentro ng lahat.
Bumulong si Sarah, "Your Highness, hindi mo na kailangang magtagal dito. Pwede na tayong bumalik sa ibang hotel at ihanda ang press conference." Umiling si Khalifa. Hindi pa. Ang boses niya ay buo at matigas. Napakunot noo si Omar, ngunit hindi nagsalita. Pumasok ang isang batang staff, humahangos. "Dok Tala," tumawag ang logistics company. Dahil sa baha at sa bagyo, kinansela na nila ang pag-transport ng mga cold storage units natin. Kahit maingay ang ulan sa labas, ang mukha ni Tala ay nagsasabi na isa itong sakuna. Bumuntong hininga si Tala at tiningnan si Khalifa. Umatras ang kumpanya, posibleng masira ang buong batch na ito. Gumuho ang isang bahagi ng pananaw ni Khalifa. Nakita niya mismong ang mga kahong ito ay naglalaman ng buhay at ngayon, magiging basura lang ang mga ito dahil may nagdesisyong sumuko. Tiningnan niya si Tala. Sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang boses. "Anong gagawin mo?" Maikli ang sagot ni Tala. "Gagawa ng paraan." Mas bumilis ang tibok ng puso ni Khalifa sa sagot na iyon dahil alam niya na ang ibig sabihin ng gagawa ng paraan sa kulturang ito ay hindi sila papayag na matalo. At napagtanto niya, wala siyang karapatang iwan ang laban na ito. Umungal ang luma at kinakalawang na elf truck. Ang ilaw nito ay pilit na bumubutas sa makapal na hamog ng madaling araw. Nakaupo si Khalifa sa likurang bahagi ng truck. Ang kanyang puting thobe, na kaninay nadungisan ng abo sa hotel, ngayon ay amoy krudo at putik na. Sa tabi niya ay ang mga puting cooler na nakatali ng mahigpit gamit ang makapal na lubid at mga kahon ng relief goods at makapal na damit para sa mga nasa kabundukan. Nasa unahan si Tala, ang isang kamay ay nakakapit sa bintana, ang mga mata ay matalas na nakatitig sa madilim na kalsada na pazigzag pataas sa kabundukan ng Cordillera. Naiwan na nila ang Maynila. Ang kalsadang ito ay lalong nagiging masukal at nakakatakot sa bawat kilometro. Hindi pa nakakita si Khalifa ng ganitong kadilim na gabi. Hindi ito ang malabong dilim na inilawan ng mga streetlights ng lungsod, kundi ang solidong dilim ng kalikasan na pinupunit lamang ng ilaw ng truck. Pumasok ang malamig na hangin sa kabundukan, bitbit ang amoy ng basang lupa at usok ng kahoy na nanuot sa ilalim ng kanyang gutra. Huminto ang truck sa isang maliit na barangay na nakasiksik sa gilid ng bundok. Mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero ang nakatayo roon. May malalabong dilaw na ilaw sa mga bintana. Ang tahol ng aso at iyak ng bata ay sumira sa katahimikan. Bumaba si Khalifa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay bumaon sa putik. Kumunot ang noo niya pero wala siyang reklamo. Nagbigay ng utos si Tala. Ibaba ang mga gamit sa barangay hall. Siya mismo ang nagtaas ng manggas ng kanyang uniforme, bumuhat ng isang mabigat na cooler at naglakad sa maputik na daan. Lumabas ang mga residente na nakasuot ng luma at manipis na jacket upang tumulong. Ito ang tinatawag nilang bayanihan. Bago ito para kay Khalifa. Walang kontrata, walang bayad, tanging mga kamay na nagkukusang tumulong at mga matang nagliliwanag sa dilim. Sa loob ng wooden barangay hall, nakasabit ang mga gasera at emergency lights. Isang mahabang pila ng mga bata ang nag-aantay, nanginginig sa lamig habang yakap ang isa't isa. Isang kuba at matandang lola ang nag-abot kay Tala ng isang baso ng mainit na kape gamit ang nanginginig nitong kamay. "Uminom ka muna, doktora, pampainit." Ngumiti si Tala, humigop ng kaunti, bago lumuhod para turukan ng bakuna ang unang bata. Nanood si Khalifa sa gilid. Kumikinang ang karayom sa ilalim ng gasera. Umiyak ang bata sa takot, ngunit malumanay na sinabi ni Tala, "Ayos lang yan, tapos na. Matapang ka." Nabigla ang bata nang abutan ito ng biskwit mula sa bulsa ni Tala. Isang matandang lalaki, isang lolo, na nakabalot ng tagpi-tagping sweater ang nakaupo sa tabi ng apoy. Ang malabo nitong mata ay nakatitig kay Khalifa. "Dayuhan ka?" tanong ng lolo sa sirang Ingles at Tagalog. Hindi naintindihan ni Khalifa. Mabilis na isinalin ni Tala. Nagtatanong si lolo kung taga saan ka. "Mula sa Qatar," sagot ni Khalifa. Tumango ang lolo, lumitaw ang mga gilagid sa ngiti. "Malayo, pero nandito ka. Kagalang-galang." Kagalang-galang, isang simpleng salita, walang formalidad, walang titulo. Ngunit pinatigil nito ang mundo ni Khalifa. Buong buhay niya, tinatawag siyang Your Highness
o Crown Prince. Ngunit sa loob ng butas-butas na bulwagang ito, tinawag siyang kagalang-galang ng isang simpleng matanda bago nito hinaplos ang ulo ng kanyang apo. Bumukas ang radyo ng barangay. Mga kabarangay, andito na po ang medical team. Pumunta na po sa hall para sa bakuna at damit. Dumagsa ang tao. Lumingon si Tala kay Khalifa. Kung gusto mong tumulong, hawakan mo itong listahan. I-check mo ang bawat pangalan na papasok at bibigyan ng jacket. Kaya mo ba? Natigilan si Khalifa. Sanay siyang pumirma ng mga multi-billion dollar deals pero hindi pa siya naglista ng mga pangalang bibigyan ng relief goods. Pero tumango siya at kinuha ang ballpen. Habang chine-check niya ang mga maikling pangalang Pilipino at nag-aabot ng damit at biskwit, bawat matang tumitingin sa kanya ay nagliliwanag. Pasasalamat na walang salita, tanging ngiti lang. Sa gilid, bumuntong hininga si Omar. Your Highness, hindi ko pa kayo nakikitang ganito. Hindi sumagot si Khalifa. Pinagmamasdan niya ang isang batang babae na tuwang-tuwa sa suot na malaking asul na jacket habang patalon-talon palabas ng hall. Malaki man ang damit, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Lumabas si Khalifa at huminga ng malalim sa malamig na hangin. Tiningnan niya ang mga bundok na nakabalot sa hamog. Naalala niya ang kanyang sariling mga salita sa entablado kaninang umaga. Ang mga salitang iyon ay mas nakakapaso ngayon kaysa sa anumang kritisismo na natanggap niya. Tumabi sa kanya si Tala. Maganda ang ginawa mo. Pilit nang ngumiti si Khalifa. Nag-check lang ako ng listahan. Hindi. Nanatili ka at kumilos. Para sa kanila, sapat na iyon. Sagot ni Tala habang nakatingin sa dilim. Sa mga lugar na kulang sa lahat, sinumang handang pumila at tumulong ay nagiging bahagi ng pamilya, hindi kailangan ng utos. Natahimik si Khalifa. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay nasa tamang lugar siya. Lumalakas ang ulan. Sa loob ng hall, tahimik na natutulog ang mga tao sa banig. Ilang bata ang nakabaluktot habang yakap ang mga bagong jacket. Nakasandal si Khalifa sa kahoy na pader. Ang kanyang marangyang kasuotan ay amoy usok, putik at ulan. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa malabong ilaw, napatingin siya kay Tala na nagsusulat ng report. Sa kabila ng kahirapan ng paligid, may nag-aalab na lakas sa babaeng ito, hindi lakas ng kapangyarihan, kundi lakas ng paniniwala at paninindigan. Hinawakan ni Khalifa ng mahigpit ang kanyang tuhod. Naisip niya, kapag nasira ang mga gamot na iyon, ang mga taong ito ang magdurusa. Madaling araw na ngunit walang tulog si Khalifa. Binabantayan niya ang mga cooler. Si Omar ay nakaupo sa gilid, laging handa. Habang si Sarah ay patuloy na nagbabasa ng balita sa cellphone na pahirapan ang signal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tala na basang-basa ang kapote. Inilapag niya ang dalang papel sa lamesa. May masamang balita. Lumingon lahat sa kanya. Opisyal nang umatras ang kumpanya ng transportasyon. Kalmadong sabi ni Tala. Kahit halata ang gigil. Dahilan daw ang bagyo. Pero ang totoo, takot silang managot sa insurance. Kung hindi natin ito maibababa sa syudad at maipasok sa cold storage, masisira ang daan-daang bakuna. Namutla si Sarah. Paano ang mga gamot na yan? Ang mga mata ni Tala ay nanlilisik sa dilim. Kapag nag-overheat yan, magiging basura na lang lahat. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Naramdaman ni Khalifa na sumikip ang kanyang dibdib. Dati, ang mga ito ay mga numero lang sa kanya. Pero ngayon, nakikita niya ang mukha ng batang nabigyan niya ng biskwit ng matandang tumawag sa kanyang kagalang-galang. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Khalifa, paos ngunit buo ang boses. Tumango si Tala. Meron, pero mahirap. Sumingit si Omar. Your Highness, hindi na kayo dapat makisali rito. Pwede tayong magbayad ng pribadong kumpanya para gawin ito. Umiling si Tala. Hindi aabot. Mayroon tayong wala pang 40 oras. Gusto kong gamitin ang tren ng Philippine National Railways pababa ng probinsya. May agricultural cold storage facility sa istasyon ng bayan. Kapag nakarating tayo doon, ligtas na ang mga gamot. Kumunot ang noo ni Sarah. Tren? Sino pa ba ang gumagamit niyan? Mabagal at luma. Hindi sumagot si Tala. Inilatag niya ang isang mapa ng Riles. Nakausap ko na sila. Papayag sila pero kailangan ng tao na magbabantay sa mga kargamento.
Tinitigan ni Khalifa ang lumang mapa na may kumupas na tinta. Napakasimple, napakaluma kumpara sa mga blueprint ng mga bilyong dolyar na building na nakasanayan niya. Ngunit sa kakulangang ito, nakita niya ang tanging daan. Nag-angat siya ng tingin. Sasama ako. Nabigla si Omar. Your Highness, mapanganib ito. Hindi mo na kailangang, pinutol siya ni Khalifa. Ako ang nakatayo sa entablado at nang insulto sa kanila kahapon. Kung tatakas ako ngayon, ano na lang ako? Isang duwag. Natigilan si Sarah. Hindi niya pa narinig na tinawag ni Khalifa ang sarili niya na duwag. Tumango si Tala. Kung gayon, simula ngayon, bahagi ka na ng grupo, walang VIP treatment. Huminga ng malalim si Khalifa. Pakiramdam niya, pumirma siya sa pinakamahalagang kontrata ng kanyang buhay na hindi kailangan ng pirma. Pagsapit ng umaga, balot ng hamog ang daanan. Sumakay sila muli sa elf truck para ibaba ang mga gamot mula sa bundok patungo sa istasyon ng tren. Sa likod, nakaupo si Khalifa. Ang suot niya ngayon ay isang makapal na lumang jacket na bigay ng isang residente upang palitan ang marumi niyang thobe. Inisa-isa ni Tala ang mga tali ng cooler. Isang pagkakamali. Kapag nahulog ang isa dito, tapos na ang laban. Hinawakan ni Khalifa ang malamig na cooler. Sanay ang kanyang mga kamay na humawak ng mamahaling pluma, pero ngayon, mahigpit siyang nakahawak sa madulas na lubid, tinitiyak na walang matatanggal. Bumaba ang truck sa baku-bakong daan, putik at ulan ang kalaban. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumagsak ang gulong ng truck sa isang malalim na lubak na puno ng putik. Umangal ang makina, umikot ng umikot ang gulong, at nagtalsikan ang putik ngunit hindi umandar ang sasakyan. Itulak natin! Sigaw ni Tala. Si Khalifa ang unang tumalon sa putikan. Bumaon ang kanyang sapatos. Inilapat niya ang kanyang balikat sa likod ng truck at buong lakas na tumulak. Sumunod si Omar at ang ilang kasamang Pilipino. Si Sarah ay nakatingin lamang na hindi makapaniwala ang kanyang bilyonaryong boss na liligo sa putik. 1, 2, 3, tulak. Umugong ang makina at sa wakas ay nakaahon ang truck. Napasalampak si Khalifa sa damuhan, hinihingal habang amoy putik at pawis ang kanyang katawan. Inabutan siya ni Tala ng tubig. Magaling. Hindi ito pambobola, kundi isang tunay na papuri mula sa isang kasama. Uminom si Khalifa at naramdamang nabuhayan siya ng loob. Pagdating sa lumang istasyon ng PNR sa bayan, nag-aantay na ang tren, kinakalawang ang mga bago nito, pero ito ang tanging pag-asa nila. Sama-samang binuhat ni na Khalifa, Omar, Tala at ng mga istibador sa istasyon ang mga cooler papasok sa bagon. Walang arte, walang tigil. Nang pumasok si Khalifa sa madilim na bagon na amoy kalawang, umupo siya sa sahig habang nakatingin sa kumikislap na sensor. 3.1 degrees. Ligtas pa. Nag-usap sila ni Tala habang umaandar ang tren. Huwag mong aalisin ang tingin mo sa sensor, utos ni Tala. Tumango si Khalifa. Ang buhay ng mga gamot na ito ay nasa kamay na nila. Biglang pumito ng napakalakas ang tren at pumreno ng marahas. Nagkagulo sa loob. Napakapit si Khalifa sa mga cooler. Anong nangyari? Sigaw ni Sarah. Tumunog ang radyo. May tulay na bumigay sa unahan dahil sa baha. Tigil muna ang tren. Nanlumo ang lahat. Tumakbo si Tala at tiningnan ang thermometer. 3.9 degrees. Tumaas. Hindi tayo pwedeng maghintay dito. Kailangan natin makahanap ng cold storage, sabi ng konduktor. 2 kilometro mula rito may bodega ng mga gulay at karne, may cold storage sila. Pero walang sasakyan. Gagamit tayo ng kariton, sigaw ni Tala. Wala nang tanong-tanong. Bumukas ang pinto ng tren, sinalubong sila ng malamig na ulan. Dumating ang mga residente mula sa kalapit na barangay, dala ang kanilang mga kahoy na kariton o padyak. Nang malaman nilang gamot ang karga, nagkusa silang tumulong. Walang nagreklamo. Sama-samang binuhat ni Khalifa at Omar ang isang cooler at ipinatong sa kariton. Naglakad sila sa putik. Umuulan, madulas ang daan. Isang kariton ang muntik ng tumaob, pero mabilis itong sinalo ni Khalifa at ng isang binatang magsasaka. Nagtalsikan ang putik sa kanilang mukha. Mahigpit ang hawak ni Khalifa at nang mailagay nila ng maayos ang cooler, nagkatinginan sila ng binata
At biglang natawa si Khalifa, isang tawa ng pagiging pantay-pantay, isang tawa ng pakikipagkapwa-tao. Nang makarating sila sa cold storage ng bayan, ibinaba nila ang mga cooler, inilapit ni Tala ang sensor. 3.0 degrees, bumababa. Ligtas ang mga bakuna. Isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa bodega. Mabuhay, sigaw ng mga residente. Nagpalakpakan ang lahat. Napasalampak si Khalifa sa malamig na semento, pawis na pawis. Nakatingin siya sa mga puting cooler. Ito ang unang pagkakataon na ang tagumpay na nadarama niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Tumabi si Omar. Ang tingin ay puno ng respeto. Your Highness, kakaiba kayo ngayon. Ngumiti si Khalifa. Kahit ako, hindi ko kilala ang sarili ko ngayon. 3 araw pagkatapos, muling napuno ng ilaw at kamera ang PICC sa Maynila. Inaabangan ng buong bansa kung ano ang sasabihin ni Crown Prince Khalifa matapos ang insidente at ang kanyang pagkawala. Nakahanda na ang script na ginawa ni Sarah, isang diplomatikong paghingi ng tawad. Ngunit iniwan iyon ni Khalifa. Lumabas si Khalifa, hindi suot ang kanyang maharlikang thobe, kundi isang simpleng puting polo at itim na pantalon. Nagbulungan ang mga mamamahayag. Tumayo siya ng diretso at tumingin sa madla. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Ilang araw ang nakalipas, sa mismong entabladong ito, nagbitiw ako ng mga masasakit na salita. Sinabi ko na ang Pilipinas ay napakagulo at nakakatakot para mamuhunan. Ngunit pagkatapos noon, iniligtas ako mismo ng mga Pilipinong ininsulto ko. Tahimik ang buong bulwagan. Tanging click ng mga kamera ang naririnig. Nakita ko kung paano sumugod sa usok ang isang Pilipinong doktor para iligtas ako. Nakita ko ang mga tao sa bundok na nagbayanihan para itulak ang aming truck sa putikan. Nakita ko ang mga manggagawa na naglakad sa ulan gamit ang kariton para lang magligtas ng mga bakuna. Nakita ko ang katatagan ng bansang ito. Huminga siya ng malalim at napagtanto ko ang mga salita ko ay mali. Ito ay puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Nagkatinginan ang mga tao. May mga palihim na ngumiti. Kaya ngayon, humihingi ako ng tawad. At hindi lang sa salita. Gagamitin ng aking kumpanya ang aming pondo upang magtayo ng modernong cold chain logistics and transport system para sa mga malalayong probinsya ng Pilipinas. Hindi lang ako mamumuhunan, mananatili ako rito para siguraduhing matatapos ito. Isang maugong na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Hindi pilit, kundi mula sa puso ng bawat Pilipino sa silid. Sa likuran, nakangiti si Omar ng may pagmamalaki. Umiiyak si Sarah sa tuwa. At sa isang sulok, nakatayo si Tala suot ang kanyang uniforme. Hindi siya pumapalakpak, ngunit may mainit na pag-asa sa kanyang mga mata. Bumaba si Khalifa mula sa entablado at naglakad palapit kay Tala. Sa harap ng mga kamera, bahagya siyang yumuko sa doktor, isang tahimik na pasasalamat na naiintindihan ng buong mundo. Sa ilalim ng gabi ng Maynila, sa isang maliit na kwarto ng makeshift hospital, nakaupo si Khalifa hawak ang isang pluma. Sumusulat siya ng liham para sa royal family ng Qatar. Sa aking pamilya, nagdesisyon akong manatili rito sa Pilipinas ng mas matagal. Kailangan kong tutukan ang proyektong ito, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang katuwang nila. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa tubo, kundi sa mga buhay na nailigtas. Bumukas ang pinto at pumasok si Tala, dala ang isang report. Tiningnan niya ang papel ni Khalifa at ngumiti. Kaya pumirma ka ng kontrata sa sarili mo? Tumango si Khalifa. Marami na akong nakilalang makapangyarihan, pero ikaw at ang mga taong nakasama natin ang nagpakita sa akin kung gaano ako kaliit. Ngumiti si Tala at tumalikod. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ngayon, gawin mo ang sayo. Kinabukasan, maaliwalas ang langit. Sa isang lumang istasyon sa labas ng Maynila, paalis ang isa na namang truck na puno ng gamot patungo sa probinsya, kumakaway ang mga tao. Nakatayo si Khalifa sa gilid, suot ang kanyang simpleng puting polo, nakapamulsa habang pinapanood si Tala na iniaayos ang mga kahon. Walang kamera, walang media. Inilabas ni Khalifa ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa, ang unang blueprint para sa bagong cold storage project sa bansa. Pagmamasdan niya ang mga bundok sa di kalayuan. Hindi na ito ang tingin ng isang mapagmataas na bilyonaryo, kundi isang lalaking nakahanap ng bagong dahilan para lumaban. Sa bansang ito,
natutunan niya ang pinakamahalagang aral na kapag nadapa ka, may mga kamay na laging handang humila sa iyo pataas nang walang hinihinging kapalit para lamang sa ngalan ng kapwa. Ngumiti si Khalifa, isang tunay na ngiti at sumunod sa bayahe. Ang buitre ng pamumuhunan ay naiwan na sa nakaraan. Ngayon, siya ay bahagi na ng bayanihan.